Ang mga pader ng lungsod ng sangkatauhan ay napakataas na hindi makita ang tuktok sa isang sulyap. Kung hindi dahil sa mga eksperto na lumilipad sa hangin kasama ang kanilang mga avatar, halos imposibleng makita ang kamangha-manghang labanan na ito mula sa loob ng lungsod. Matandang Ginoo, ako, at ako. Sa isang kaway ng kamay, ipinadala ni Lasho ang tatlo sa kanila na lumilipad patungo sa pader ng lungsod. Ang nakakabinging mga tunog ng labanan ay umabot sa kanilang mga tainga, at nang dumating sila sa pader ng lungsod, sila ay natigilan sa tanawin sa kanilang harapan. Ang pinuno ng Vermilion Bird Hall na si Yang Yan ay nagpasabog ng 12-dosenang mga taong Gentle Edge na lumilipad tulad ng isang diyosa na nagkakalat ng mga bulaklak. Ang mga taong Gentle Edge ay dumura ng dugo at itinapon pabalik. Mula sa malayo, ang mga taong lulan ay patuloy na nagpapalabas ng panggagawi, na may mga guhit ng kulay ube na enerhiya na pinagsasama sa mga taong Gentle Edge sa himpapawid. Ang labanan ay masyadong magulo. Kung si Yang Yan, na isa lamang sa 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect, ay ganoon kalakas, gaano kalakas ang iba pang mga tagapagtanggol. Alam mo rin ba ang tungkol sa Underworld Sect? Ang pinuno ng Underworld Sect ay ang dakilang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Alam ng lahat iyon. Ang mga taong Gentle Edge ay maliksi. Kulang sa mga pamamaraan ng paglilinang ng Confucianism, Buddhism, o Taoism, sinasamba nila ang mga ligaw na lobo at hindi kailanman kumikilos ng mag-isa. Ang kanilang mga avatar ay hugis lobo din, na nagtataglay ng nakakakilabot na kakayahang magpagaling sa sarili at depensa. Gayunpaman, ang mga barbaro ay barbaro pa rin, mayroong isang dahilan kung bakit kinatakutan ng Great Yan ang 12 bansa. Mayroon kang maraming kumpiyansa sa Great Yan. Sayang, mayroon akong kumpiyansa kay Emperor Yung Shu, ngunit tungkol kay Yung Qing, mas mabuting huwag na siyang banggitin. May mga bagay na hindi masabi ng tuktok ng whitelist. Matandang Ginoo, ang blacklist at whitelist ay hindi nireranggo ayon sa paglilinang. Ang aking posisyon sa tuktok ay isang biro lamang. Sa paghahambing, ang blacklist ay may mas maraming halaga. Ang tuktok ng whitelist ay isang 5-leaf lamang, at mayroon ding mga may mahinang paglilinang sa blacklist. Master, ano iyon? Isang Wolf King avatar. Sa laki nito, dapat itong isang 6-leaf Wolf King avatar. Ang Wolf King avatar ay lumipad patungo sa kalangitan, na tumatapak sa isang gintong lotus habang 6 na dahon ang umikot. Bakit hindi tao ang kanilang mga avatar? Napakakakaiba, ngunit mayroon din silang gintong lotus. Ang landas ng paglilinang ay umaasa sa mga pamamaraan at mga incantation na iniwan ng ating mga nauna. Ang mga incantation na ito ay naglalaman ng mga pilosopiya ng paglilinang ng iba't ibang sekta, at ang mga pilosopiyang ito ang gumagabay sa espiritual na kalooban ng isang tao. Kung ako, bilang iyong master, ay gusto kong maging talim ang aking forceful energy, nagiging talim ito, kung gusto kong maging espada ito, nagiging espada ito. Gayon din sa avatar, ngunit mahirap baguhin ang isang avatar sa mga huling yugto, dahil ito ay nabuo na. Sa simula ng paglilinang, sinimulan ng 3 dakilang paaralan ng Confucianism, Buddhism, at Taoism ang isang panahon ng matinding pagtatalo, at ang paglilinang ng tao ay pumasok sa isang gintong panahon. Lumipas ang 30,000 taon, at isang detalyadong klasifikasyon ang matagal nang nabuo. Ang 3 dakilang paaralan ay nagreresulta sa 3 uri ng avatar. Ang mga dayuhan na naiimpluwensyahan ng Great Yan ay pipiliing magsanay ng mga pamamaraan ng Great Yan at magpapakita ng mga human avatar. Sa kabaligtaran, ang mga hindi naiimpluwensyahan ay may sariling mga paniniwala sa tribo. Ang mga taong Gentle Edge ay naniniwala sa Wolf King, kaya nagpapakita sila ng isang ligaw na wolf avatar. Nakatanggap ako ng aral. Mayroon ba talagang 10,000 dayuhang tribo? Hindi gaanong alam ni Lasho ang tungkol sa mga bagay na ito at maaari lamang magbigay ng isang pangkalahatang sagot. Ayon sa mga tala, mayroon talaga ng higit sa 10,000 dayuhang tribo. Sa lungsod ng Liang State lamang, mayroong mga tao mula sa Great Yan na nagsasalita na may iba't ibang accent, hindi pa kasama ang western at northern frontiers. Sa mahabang panahon, sa pamamagitan ng patuloy na pakikidigma, pagsasama, at pagsasanib,
unti-unting nabuo ang kasalukuyang sitwasyon. Kasing lakas ba sila ng Great Yan? Hindi masyado. Bakit ang Wolf King Avatar ay mayroon ding gintong lotus? Kung hindi siya lihim na natuto ng mga pamamaraan ng Great Yan. Si Shen Liangshu ay saglit na natigilan. Hindi niya kailanman naisip ang tanong na ito at, sa isang sandali, hindi alam kung paano sasagutin. Master, bakit ganoon? Kakaiba. Kahit nasa malawak na alaala ni Ji Tiandao, hindi siya makahanap ng isang makatwirang paliwanag. Ito ay tulad ng kung paano kailangan kumain ng parehong tao at hayop. Ang asensya ay pareho. Kinamot ni Ciu Honor ang kanyang ulo, na nagpapahiwatig na hindi niya maintindihan. Ang Six-Leaf Wolf King Avatar ay sumugod kay Yang Yan Six-Leaf Avatar. Ang forceful energy ay nag-cruise sa kalangitan, at isang matinding hangin ang bumagsak, na tinatangay ang sinumang lumapit. Tagapagtanggol Yang, tutulungan kita. Kinontrol ni Ganhong ang kanyang four-leaf avatar at sumugod sa mababang altitude, agad na ginawang dalawa laban isa ang sitwasyon. Ang eksperto ng Gentle Edge ay lumaban na may tumataas na katapangan, sinusuportahan ng daan-daang mga taong lulan na nagpapalabas ng panggagaway. Sila ay mga minor na tagapaglinang ng panggagaway, walang dapat alalahanin. Nang walang mga dakilang sorcerer tulad ni Molly Obama, ang mga buff na ito ay hindi susi upang baguhin ang takbo ng labanan. Bukod pa, ito ay nasa labas ng lungsod ng Liang State, nang walang isang malaking pormasayon, ang panggagaway ay walang epekto. Ang eksperto ng Gentle Edge ay sumuntok ng tatlong magkakasunod. Ang Wolf King Avatar ay nahati sa tatlo, dalawa ang sumugod kay Yang Yan, at isa kay Ganhong. Si Yang Yan ay umatras ng paulit-ulit, na nagmanyobra ng kanyang avatar upang lumipad patungo sa pader ng lungsod. Si Ganhong, na isang four-leaf lamang, ay itinapon pabalik ng malakas na suntok at binawi ang kanyang avatar sa kalagitnaan ng paglipad. Ganoon ba kalakas ang eksperto ng Gentle Edge na ito? Ang Wolf King Avatar ay may malakas na paputok na kapangyarihan at malakas na lakas ng pag-atake. Si Yang Yan ay dapat na lubhang naubos bago ito. Kung ito ay isang patas na laban, hindi matatalo si Yang Yan. Ang problema, saan sa mundo ka makakahanap ng pagiging patas? May mga mamamana sa pader ng lungsod, na humihila ng kanilang mga pana na pinasukan ng enerhiya at umaatake sa mga dayuhan na lumilipad sa hangin. Masamang balita, ang ikaapat na prinsipe ay nangunguna sa isang kontra-atake mula sa timog ng lungsod. Si Liu Bing ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan. Magpadala ng isang lumilipad na sulat upang ipaalam ito kay Ginoong Ikapito. Ang sitwasyon ng Underworld Sect ay biglang naging mahirap, inatake mula sa harap at likod. Sa proteksyon ng mga pader ng lungsod at mga pormasayon, walang agarang panganib, ngunit kung ito ay magtatagal, tiyak na magdurusa ang Underworld Sect. Ano ang ginagawa ni si Wuya? Ang mga dayuhan ay masyadong mapagmataas, talagang kasuklam-suklam. Bagaman ang Underworld Sect ay isang demonic sect, alam man lang nilang labanan ang mga dayuhan. Paano magagawa ng ikaapat na prinsipe, si Liu Bing, na makipagsabwatan sa kanila? Bakit hindi aktibo ang mga pormasayon? Hindi maaari. Nagawa ng Underworld Sect na sakupin ang lungsod ng Liang State ng madali dahil kontrolado ang mga pormasayon. Kung dumating ang lahat ng anim na general ng ikaapat na prinsipe, magkakaproblema ang Underworld Sect. Ngunit ang kanilang pinakamataas na paglilinang ay ang ikawalong meridian lamang ng Brahma Sea Realm. Hindi sila makakatulong ng husto, sa pinakamataas ay makakababa sila at papatay ng ilang maliliit na isda kapag tapos na ang labanan. Si Ganhong ay bumagsak sa pader ng lungsod, na sumire dito, ngunit ang pader ay napakakapal at hindi gumalaw kahit kaunti. Si Ganhong ay bumagsak, sumusuporta sa kanyang sarili ng isang kamay sa lupa, at dumura ng isang bibig ng dugo. Nagdusa ang Underworld Sect ng malaking pagkalugi, ngunit ang kabilang panig ay hindi rin maganda ang kalagayan, pantay sila. Kayo mga taong Gentle Edge ay palaging sumuko sa Great Yan. Lumakas ba ang inyong mga pakpak ngayon? Sa mga salita ng inyong Great Yan, nagbago na ang panahon. Sa tingin mo ba talaga ay tapos na ang Great Yan? Ipinangako na sa amin ni Liu Bing na kung ibabagsak namin ang Underworld Sect,
ibibigay niya sa amin ang 3 sa 10 lungsod sa Liang State. Ang implikasyon ay, magbibigay ba ang inyong underworld sect ng higit pa? Walang mga walang hanggang kaaway sa mundong ito, tanging walang hanggang interes. Ang mga salita ni Halua ay malinaw na may nakatagong kahulugan, kung ang underworld sect ay nag-alok ng 4 o higit pang mga lungsod, ang grupo ng mga dayuhang ito ay walang pag-aalinlangan na tatalikuran si Liu Bing. Nang marinig ito, si Lasho ay medyo nagulat. Si Liu Bing ay nagbantay sa hangganan sa loob ng maraming taon, paano niya magagawa ang isang bagay na nakakahiya? Ito ay tiyak na ang mga nagbabantay sa hangganan ang nakakaunawa kung gaano kahirap makuha ang bawat pulgada ng lupa, bawat pulgada ay nabuo sa dugo ng mga sundalo. Paano ito madaling may suko? Sayang, ang hinaharap mo ay ang underworld sect. Yan, nakipaglaban ako sa iyo sa loob ng 3 araw at 3 gabi, mula sa Western Wilderness hanggang sa lungsod ng Liang State. Mayroon kang kasanayan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, sumuko ka ng masunurin. Sa isang mababang altitude, maraming mga tagapaglinang ng lulan ang nagtipon, isang tropa ng higit sa 2,000, lahat sila ay mga tagapaglinang na walang mga ordinaryong tao sa kanila. Sa kabilang banda, ang underworld sect ay mayroon lamang higit sa 1,000 tagapaglinang. Sa papel, ang mga taong Gentle Edge at Lulan ay may bentahe. Sa mataas na silangang kalangitan, maririnig ang tunog ng mga avatar na nagbabanggaan. Masyadong malayo ang distansya, at isang kalangitan lamang na puno ng gintong liwanag ang nakikita. Paghuli ng pagong sa isang banga, o marahil, isang panlilin lang upang maakit ang kaaway. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi tanga si Siwuya. Malamang na inaakit niyang yan ang kaaway sa loob. Pagdating ng panahon, ang underworld sect ay magre-retreat ng maramihan. Kapag nasa lungsod na ang mga lobo, paano sila madaling mapapalayas? Tumingin sila Shou kay Shen Liangshou, ang pagsusuring ito ay tila may halaga. Agad niyang kinuha ang kamay ni Ciu Honor. Ang mga dayuhan ay naglunsad ng isa pang atake, na lumilipad patungo sa pader ng lungsod. Mabilis, takbo. Bumaba sina Lasho, Ciu Honor, at Shen Liangshou mula sa pader ng lungsod at lumipad sa mababang altitude papasok sa lungsod. Ang eksena ay masyadong magulo, na may mga tagapaglinang sa lahat ng dako. Master, kung aalis na lang tayo ng ganito, paano ang mga karaniwang tao? Huwag kang mag-alala. Ang gabi na unang inatake ng underworld sect ang Liang State, karamihan sa mga mamamayan ay lumikas. Hindi ito ang sinaunang panahon, mabilis ang paglikas. Hindi nakakagulat na wala akong nakitang sinuman nang pumasok kami ni Master. Bagaman karamihan sa mga karaniwang tao ay lumikas, marami pa ring mga tagapaglinang at ordinaryong tao na magkahalo sa lungsod, na sinasamantala ang kaguluhan upang makinabang mula sa digmaan, nagnanakaw ng mga mahahalagang bagay sa lahat ng dako. Si Shen Liangshou ay isa rin sa mga ganoong tao. Tumingin ka sa silangan. Ang mga tagapaglinang na nanunood ng kaguluhan mula sa mga puno ay lahat ay tumigil at tumingin sa nakamamanghang eksena. 2 avatar, 7 hanggang 8 metro ang taas, at isa pang 7 metro ang taas na avatar, 3 sa isang hilera, ay lumilipad sa hangin. Sa likod nila, 3 o 4 pang avatar ang humahabol. Ang iba pang 3 tagapagtanggol ng underworld sect. At ang higanteng Karo, masama ito. Ang underworld sect ay umaatras. Talagang isang panlilin lang upang maakit ang kaaway. Kasabay nito, ang buong lumilipad na tropa ng higit sa 1,000 tao ay umatras sa loob ng napakaliit na oras, na malinaw na isang organisado at planadong plano. Tinitingnan ang kanlurang pader ng lungsod, ang mga taong Lulan at Gentle Edge ay dahan-daang lumipad. Ang malaking pormasayon ng higit sa 2,000 tao ay gumalaw ng medyo mabagal. Ang mga tagapaglinang ng panggagawa ay lumipad sa harap, patuloy na naglalabas ng mga bilog ng kulay ube na liwanag upang suriin ang mga kalapit na pormasayon upang maiwasan ang pagkahulog sa mga bitag. Ang sitwasyon ay naging isang pakikibaka sa pagitan ni Liu Bing at ng mga dayuhan. Dito, itinuro ni Lasho ang isang pavilion sa lungsod. Ang 3 sa kanila ay umakyat sa pavilion. Habang ginagawa nila, ang matinding tunog ng labanan ay dumating mula sa timog, na may forceful energy na namumulaklak sa buong kalangitan.
Hindi ba ang Underworld Sect ay umatras mula sa timog? Bakit sila nakikipaglaban muli? Ang hukbo ng Great Yan. Isang babae na nakasuot ng brocade clothes, na may hawak na kulay rosas na payong papel, ay matinding nakikipaglaban sa Underworld Sect. Brocade clothes sister, si Li Jinyi. Hindi ba't natalo si Wei Zuoyan sa Yi State? Bakit siya magpapalakas sa Liang State? Jiang Aijian, ang taong ito ba ay tunay na nemesis ni si Wuya? Si Li Jinyi lamang ay hindi maaaring maging katapat ng 4 na dakilang tagapagtanggol. Dapat na nagpadala ang Divine Capital ng isang eksperto sa 8th Leaf. Tapos na ang Underworld Sect. Ang mga dayuhan, si Liu Bing, si Li Jinyi, 3 panig ang pumapaligid sa Underworld Sect. 4 na puwersa ang nakabitin sa mataas na himpapawid. Ang sitwasyong ito ay halos isang tiyak na bitag ng kamatayan. Ang numero 1 demonic sect ba sa mundo ay babagsak dito, dahil sa labanan sa Liang State. Mayroon ba ang matandang ginoo ng anumang makinang na pananaw? Kung narito si Yu Zhenghai, maaari niyang baligtarin ang sitwasyong ito. Nanlaki ang mga mata ni Shen Liangshuo. Nasa flying chariot ba si Yu Zhenghai o hindi? Naiisip ko lang kung paano makalabas dito. Ang 4 na pinakamakapangyarihang puwersa sa Liang State ay lahat ay lumitaw. Tila isang pagkakataon, ngunit tila ito ay nakatakda na. Ang lungsod ay biglang natahimik. Ang mga avatar ay nawala, at ang umaagos na primal energy at forceful energy ay nawala rin. Higit sa 1,000 tagapaglinang ng Underworld Sect ang pumuligid sa higanting flying chariot, nakatalikod sa isa't isa na nakaharap sa iba pang 3 direksyon. Sa kanluran ay ang porma sayon ng higit sa 2,000 mga taong lulan at gentle edge, sa hilaga ay ang kasalukuyang ika-4 na prinsipe ng Great Yan, si Liu Bing, at ang kanyang 6 na general, sa silangan ay si Li Jinyi, na may isang maliit na flying chariot na hindi kalayuan sa likod niya. 3 puwersa ang pumuligid sa flying chariot ng Underworld Sect. Maaari lamang lumabas ang Underworld Sect sa timog, ngunit ang timog ay isang porma sayon, ang lugar na may pinakamaraming bitag. Hindi mo ba gustong makita na mahuli ang Underworld Sect? Hindi. Ngunit ngayon, kung wala si Yu Zhenghai, ito ay isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan. Pinagtulungan, walang iya. Ang maliit na pagsabog ng galit na ito ay nagpatingin kay Shen Liangshuo sa kanya sa isang bagong paraan. Sa anumang kaso, ito rin ang iniisip niya. Dati niyang nakita ang maliit na batang babae na ito na mabagsik, ngunit ngayon ay nakita niya siyang medyo maganda. Tandaan, sa mundo ng paglilinang, walang ganoong bagay na tinatawag na pagiging patas. Naiintindihan ng iyong disipulo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan sa pagitan ng 4 na puwersa, ang ika-4 na prinsipe, si Liu Bing, ang unang pumutol dito, nagtataka ako kung anong pinuno ng mga gwardya ng imperial ang dumating upang palakasin kami sa oras. Xiang Lai, West Guardian ng Divine Capital, binabati ang ika-4 na kamahalan. Tunay na sinasabi na ang Divine Capital ay puno ng nakatagong mga tigre at nakatagong mga dragon. Hindi ito mali. May mga chismis pa na kalahati ng lahat ng mga eksperto sa 8th Leaf sa mundo ay nagtipon sa Divine Capital. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga tao ang isang prinsipyo, kahit gaano kataas ang paglilinang ng isang tao, kailangan niyang kumilos ng may mababang profile sa Divine Capital. Kaya pala si Tio Siang. Naging bastos si Liu Bing. Kamahalan ng ika-4 na prinsipe, matagal nang hindi nagkita. Hindi ko muna hahawakan ang mga nakaraang bagay laban sa iyo. Ngayon, harapin muna natin ang Underworld Sect. Hindi yun gagana. Gusto mong lutisin ang iyong mga panloob na salungatan upang makabalik at atakihin ako. Walang iya. Nagbigay si Xiang Lai ng isang kulog na ugong, nagamulong patungo kay Halua na parang kulog. Sa malaking porma sayon na hugis parisukat, ang mga balabal ng mga tagapaglinang ng panggagaway ay kumislap ng kulay ube na liwanag, at sabay-sabay silang gumawa ng isang tumutugong tunog. Ang sound wave at ang salitang, walang iya, ay nagkansela sa isa't isa. Sa kabila nito, ang mukha ni Halua ay puno pa rin ng takot, ang kanyang isip ay naapektuhan ng sound wave. Kamahalan ng ika-4 na prinsipe, ganito mo ba tretuhin ang iyong mga panauhin?
Ang ugali ni Tio Siyang ay palaging ganito. Ikaw ay isang taong gentle edge, at sa likod mo ay mga tagapaglinang ng panggagaway ng lulan. Pareho lang tayong kumukuha ng kailangan natin. Si Yu Zhenghai ng Underworld Sect ay mag-isa na pumasok sa lulan, pinatay ang higit sa 10,000 ng mga tagapaglinang nito, at binyuli ang mahina. Ang galit na ito sa dugo ay dapat ipaghiganti. Tatanggapin ko ang pabor na ito mula sa iyo bilang isang kalaban. Ang mga bagay na ginawa ni Yu Zhenghai pagkatapos umalis sa Evil Sky Pavilion ay palaging kontrobersyal. Kung ang lulan ay hindi sumuko sa Great Yan, ang pagpatay sa mga dayuhan ng lulan ay ganoon lang. Ngunit matapos sumuko ang lulan, nagpadala pa sila ng isang prinsesa para sa isang pampulitikang kasal at nagbabayad ng tributo bawat taon. Ang mga aksyon ni Yu Zhenghai noon ay nagdala sa relasyon sa pagitan ng Great Yan at lulan sa isang nagyayelong punto. Bagaman ang Sect Master Yu ay ang dakilang disipulo ng Evil Sky Pavilion, sa pagkakaalam ko, siya rin ay isang tao na malinaw na nagtatangi sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi. Imposible para sa kanya na atakihin ang lulan ng walang dahilan. Nagtatangi sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi. Upang maging pinuno ng isang sekta, utusan ang pagsuko ng daan-daang libo ng mga tagasunod, at magkaroon ng mga eksperto tulad ng 4 na dakilang tagapagtanggol na sumusunod sa kanya ng may dinatitinag na katapatan. Paano niya makakamit yun ng walang sapat na personal na karisma? Ang pamumuno ay isang kasanayan. Sa aspetong ito, ang orihinal na si Ji Tiandao ay tunay na mas mababa sa kanyang disipulo, si Yu Zhenghai. Mula sa kalangitan, isang mapanlate na boses ang dumating mula sa flying chariot ng Underworld Sect. Hindi ba't medyo maaga pa para sabihin na gusto mong ibagsak ang Underworld Sect? Hua Chongyang, sa loob ng maraming taon, nagdulot ka ng gulo sa lahat ng dako sa loob ng teritoryo ng Great Yan. Palagi itong itinuturing ng pamilya ng imperial bilang isang alitan sa loob ng mundo ng paglilinang at hindi nag-abala na makialam, ngunit hindi ibig sabihin na maaari kang kumilos ng walang parusa. Ang kapangyarihan ng imperial ay palaging hawak ng may kakayahan at nawawala sa walang kakayahan, ito ang prinsipyo mula pa noong sinaunang panahon. Si Liu Yan ay nasa trono sa loob ng maraming taon. Nagkaroon ba ang mga karaniwang tao ng isang magandang araw? Hindi ka pa kwalipikadong makipag-usap sa hari na ito. Ipalabas mo ang iyong Sect Master. Sino si Sect Master Yu? Sa tingin mo ba ay makikita mo siya sa pamamagitan lamang ng pagtatanong? Walang silbi ang mga salita. Wala kang pagpipilian. Ang mga tagapaglinang mula sa 3 panig ay lumapit ng kaunti. Ngayon ay 100 metro na lamang ang layo mula sa Underworld Sect. Ang kapaligiran ay naging tensyonado, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Kung talagang maglalaban tayo, hindi ka maaaring maging katapat ng aking Underworld Sect. Naglakas loob ka bang tumanggap ng isang suntok mula sa talam ng aking Sect Master? Si Xiang Lai, sa flying chariot, ay sumimangot. Ang kanyang kamay, na nakapatong sa braso ng upuan, ay biglang kumuyam sa isang kamao, ang kanyang mga buko ay pumuti, at isang bahagyang panginginig ang lumitaw. Ang 6 na general ba sa likod mo ay naglakas loob na labanan ako at si Bai Yuqing? Hinabol mo si Yang Yan sa buong daan, sa tingin mo ba talaga ay hindi ka kayang ibagsak ni Yang Yan at Di Qing? Paano ang 3 puwersa? Kung talagang maglalaban tayo, hindi pa rin tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Tigilan mo na ang paglalaro ng psikolohikal na laro sa akin. Yu Zhenghai, kung mayroon kang lakas ng loob, lumabas ka na ngayon at labanan ako. Si Xiang Lai ay lumipad sa kalangitan, at iba't ibang kumikinang na gintong mga karakter at selyo ang lumitaw sa kanyang katawan. Si Xiang Lai ay talagang mula sa Celestial Master Sect. Ang Celestial Master Sect ay mahusay sa mga talismans, na, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay kinabibilangan ng paglalagay ng mga selyo ng Daoist sa mga talismans. Yu Zhenghai, lumabas ka. Nagpalabas si Xiang Lai ng isang sound wave gamit ang kanyang primal energy, anuman kung kayang tiisin ng mga taong naruroon, nag-aalala lamang para sa kanyang sariling kasiyahan. Bilang resulta, ang mga sundalo sa ibaba ay kailangang takpan ang kanilang mga tainga, na nanginginig. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa flying chariot, naghihintay ng tugon nito.
Lalo nilang naramdaman na maaaring wala si Yu Zhenghai doon. Kung naroon siya, paano niya matiis ang kahihiyan na mapaligiran ng ganito? Tiyo Siyang. Si Siang Lai ay sumimangot at tumingin sa karo ng digmaan kung nasaan si Liu Bing. Malinaw na ang boses ay nagmula sa isang babae. Isang kasiya siyang kulay sa mata, isang kasiya siyang tunog sa tainga. Yuning. Master, napakaganda ni kapatid na Yuning. Mas mahusay na maglagay ng hadlang. Ang pagsasalita ng ganito ay madaling makaalerto sa mga eksperto. Mas mainam na mag-ingat. Isang eleganteng at kakaibang babae ang lumabas mula sa karo ng digmaan. Siya ay nakasuot ng pula, pinalamutian ng mga perla sa kanyang mga templo, at ang kanyang maliwanag na mga mata ay tulad ng mga bituin at buwan. Ito ang Prinsesa Yuning ng Great Yan, si Liu Wenjun. Si Prinsesa Yuning ay yumukod kay Siang Lai, ngunit ang kilos na ito ay talagang ikinatakot niya. Ang isang pinuno ay isang pinuno, ang isang ministro ay isang ministro, ang isang ama ay isang ama, ang isang anak ay isang anak. Bagaman nagpakita siya ng paggalang ng pasalita, paano siya maglakas loob na hayaan ang prinsesa na magsagawa ng isang dakilang paggalang? Mabilis na ibinaba ni Siang Lai ang kanyang altitude, itinaas ang isang palad, at isang agos ng forceful energy ang sumuporta kay Prinsesa Yuning. Prinsesa, pinarangalan mo ako. Tiyo Siyang, hindi ka ba pumunta sa Yi State? Dumadaan lang ako. Dumadaan lang, na ito ay ginamit ng napakahigpit. Ang Liang State ay nasa hilaga ng Yi State, hindi ito isang lugar na basta na lang dadaanan ng isang tao. Kaya pala si Prinsesa Yuning. Yuning, hindi ito ang oras para makipag-usap ka. Kailangan ba talaga nating lumaban? Kung gusto mong makiusap para sa Underworld Sect, kalimutan mo na. Lumayo ka, kung hindi, kapag nagsimula ang labanan, walang sino man ang makakatingin sa iyo. Alam mo ba kung bakit ako ipinadala ni Ama Emperor dito? Tiyak na alam ni Yuning, ngunit hindi siya nagalit o naasar. Ang kanyang tono ay kalmado habang sinasabi niya, huwag mo akong pansinin. Hulihin siya. Ikinaway ni Liu Bing ang kanyang kamay, at dalawang general ang nag-escort kay Yuning pabalik sa karo ng digmaan. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, si Hua Chongyang ang unang sumuntok. Isang avatar na 8 hanggang 9 na metro ang taas ang lumaki. Bai Yuqing, lumaban ka sa tabi ko. Hindi inaktibo ni Bai Yuqing ang kanyang avatar. Silang dalawa ay sumugod patungo sa direksyon ni Liu Bing tulad ng kidlat. Ang flying chariot ay lumipad pa atras, at ang mga mukha ng 6 na general ay dumilim habang sila ay umakyat upang salubungin sila. Muling inaktibo ni Halua ang kanyang Wolf King avatar at tumingin sa flying chariot. Ang kalaban mo ay ako. Tumalon sina Yang Yan at Di Qing mula sa flying chariot at sumugod patungo sa malaking pormasayon ng mga dayuhan. Lahat ng 4 na tagapagtanggol sa flying chariot ay umalis. Ang dalawang panig ay agad na nakipag-ugnayan sa isang matinding labanan, ang kanilang forceful energy ay nag-cross. Ang mga sundalo sa ibaba ay patuloy na umatras. Ang mga tunog ay lahat ng mga avatar na nagbabanggaan. Ito ay nakakasilaw. Lahat ng mga tagapaglinang sa paligid ng flying chariot ng Underworld Sect ay nagtipon, sabay-sabay na nagpakilos ng kanilang primal energy upang bumuo ng isang malaking harang na bomb alot sa higanteng karo. Ito ay kapalaran. Ang iyong 4 na nasasakupan ay walang pagkakataon upang protektahan ka. Yu Zhenghai, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Itinaas ni Siang Lai ang kanyang kamay at sumuntok gamit ang kanyang palad. Isang malaking selyo ang lumutang patungo sa higanteng karo. Ang selyo ay lumapag sa flying chariot at naglaho. Si Siang Lai ay sumimangot, tumingin sa mga pattern sa flying chariot, at sinabi ng may pagtataka, mga pattern ng pormasayon ng Celestial Master Sect. Kasabay nito, sina Yang Yan at Di Qing ay nakikipaglaban din sa isang malaking labanan sa mga dayuhan. Ang buong lungsod ng Liang State ay tila sinasakop ng mga avatar. Ang bawat tagapaglinang sa lungsod ng Liang State ay tumingin sa itaas, nanunood ng kahangahangang labanan na ito. Ang 4 na dakilang tagapagtanggol ay nakikitungo sa dalawang puwersa at maaari pa ring lumaban ng isa laban isa. Kaya paano makakayanan ng natitirang higanteng karo ang atake ng eksperto sa 8 Leaf, si Siang Lai? Sa loob ng flying chariot,
Ito ay pambihirang tahimik. Ang mga disipulo ng Underworld Sect ay nagbantay sa Flying Chariot, hindi natinag. Naniniwala sila sa taong nasa Flying Chariot, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipaglaban hanggang kamatayan. Yu Zhenghai, minamaliit kita. Plano mo bang magtago sa iyong shell ng pagong sa buong buhay mo? Walang tugon mula sa Karo. Nasa Flying Chariot ba si Yu Zhenghai o hindi? Sa sitwasyong ito, tanging si Yu Zhenghai lamang ang makakapagbago ng takbo. Si Xiang Lai ay tumawa ng malakas at muling itinaas ang kanyang palad, na sumuntok patungo sa Flying Chariot. Isang malaking atake na selyo ng Daoist, na kumikinang ng maliwanag. Niyanig ang Flying Chariot, at ang mga pattern ng Porma Sion ay nagsimula ring mag-crack. Sect Master, umalis ka na ng mabilis. Bai Yuqing, bumalik ka at suportahan sila, pipigilan ko sila. Ikinilos ni Bai Yuqing ang kanyang kahangahangang forceful energy at, sa kalagitnaan ng himpapawid, inatake si Xiang Lai. Ang presyon ni Hua Chongyang ay biglang tumaas, nakikipaglaban ng isa laban sa anim. Anim na avatar ang pumuligid sa kanya tulad ng mga piraso sa isang laro ng Go. Ang tunog ng mga kulog na banggaan ay walang tigil. Sa ganitong uri ng labanan, walang oras upang mag-alala tungkol sa mga gusali sa ibaba. Ang lugar sa ilalim ng lungsod ng Liang State ay naging isang bukid ng mga guho. Si Bai Yuqing ay umatake ng paalang, ngunit si Xiang Lai ay ngumiti ng mapanlate, ang isang 7-leaf ay 7-leaf pa rin. 12-12 ng mga selyo ang lumipad patungo kay Bai Yuqing. Mayroong palaging puwang sa kanilang mga kaharian, si Bai Yuqing ay itinapon pa atras at dumura ng isang bibig ng dugo. Koksei ng apat na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect. Wala si Yu Zhenghai sa Karo. Kilala ni Xiang Lai si Yu Zhenghai ng husto. Kung talagang narito siya, matagal na siyang lumabas upang duminahin ang sitwasyon, bakit siya magiging duwag? Yang yan, sa tingin mo ba talaga ang isang 6-leaf ay maaaring mamuno sa isang koponan? Ang gintong lotus sa ilalim ng apat na kuko ng Wolf King Avatar ay lumaki rin. Isang dahon ang idinagdag sa isang sulok ng gintong lotus. 7 dahon ang umikot sa paligid ng gintong lotus. Sa pormasyong iyon, si Halua ay naging mas malakas. Sina Yang Yan at Di Ching ay agad na itinapon ng Wolf King. Sa sandaling nawala ang kanilang mga avatar, silang dalawa ay dumurari ng isang bibig ng dugo. Malinaw na hindi rin magtatagal si Hua Chongyang. Si Xiang Lai ay sumugod patungo sa Flying Chariot, at ang mga pattern ng Porma Sion ay muling nag-crack. Ang higit sa 1,000 tagapaglinang ng Underworld Sect ay tinamaan ng dalawang magkakasunod na atake ni Xiang Lai, at sa ilalim ng pagwawalis ng kanyang forceful energy, lahat sila ay bumagsak. Si Xiang Lai ay lumapag sa Flying Chariot, at ang primal energy ay sumulpot, kumalat mula sa kanyang energy center at energy si patungo sa kanyang mga paa, at pagkatapos ay sa buong Flying Chariot. Kinontrol ni Xiang Lai ang Flying Chariot ng Underworld Sect. Inaasahan na walang laman. Kung gayon, durugan ko ang higanteng Karo na ito. Mula sa loob ng Flying Chariot, isang figure ang lumabas tulad ng kidlat patungo sa likod ni Xiang Lai. Sino si Xiang Lai? Naramdaman niya ang panganib na nagmumula sa kanyang likod at agad na inaktibo ang kanyang protektadong forceful energy. Huli na, si Xiang Lai ay sumugod sa harap habang isang kakaibang puwersa ang madaling bumagsak sa kanyang protektadong forceful energy. Tio Xiang, si Liu Bing, na kinokontrol ang kanyang Karo ng digmaan at nakabitin sa himpapawid, ay nakita ang eksenang ito na may takot. Mabilis niyang inilipat ang kanyang tingin sa taong nasa Flying Chariot. Ang lumitaw ay hindi si Yu Zhenghai, kundi ang ikapitong disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Siwuya. Binawi ni Siwuya ang kanyang mga palad, at ang ilang mga papel na talisman sa kanyang mga kamay ay lahat ay sumiklab sa apoy, naglaho. Sa pagitan ng langit at lupa, alam ni Siwuya na hindi siya patay, ngunit ang mabigat na pananakit kay Xiang Lai ay sapat na. Mula sa sandaling tumapak ka sa lungsod ng Liang State, natalo ka na. Si Xiang Lai ay isang maliit na sorpresa, ngunit naisip mo ba na ang mga porma sayo ng lungsod ng Liang State ay palaging buo? Sinadya mo, ipagpalagay ko, at ang grupo ng mga dayuhang ito, mula simula hanggang wakas,
Wala sila kundi isang grupo ng mga walang kabihas ng hayop sa aking mga mata. Nang marinig ito, nagalit si Halua, at ang kanyang Wolf King avatar ay muling lumaki. Marahil ay naprovoke ng mga salita ni Shibuya, ang 2,000 tagapaglinang sa porma sayo ng panggagaway ay nagsimulang maglabas ng isang makapal na kulay ube na ulap mula sa kanilang mga katawan. Hahaha, sa tingin mo ba talaga ay nakalkula mo ang lahat? Ang Wolf King avatar ay patuloy na sumipsip ng kulay ube na ulap, ang porma nito ay lumalaki ng lumalaki. Ginoong ikapito, humihiling ang iyong nasasakupan na umatras. Nagtagumpay ang plano. Hanggat umatras tayo, tiyak na tatalikuran ni Halua si Liu Bing. Paano hindi malalaman ni Shibuya na may backup plan si Halua? Sa loob ng maraming taon, tanging siya at si Yu Zhenghai lamang ang nakakaalam kung gaano nila naiintindihan ang grupo ng mga dayuhang ito. Magpatuloy ayon sa plano. Wala akong pagpipilian. Hinawakan ni Liu Bing ang isang kamay, at si Prinsesa Yunning ay nakabitin sa hangin, nakagapos. Shibuya, naglakas loob ka bang umalis? Gusto mong anihin ang mga gantimpala nang hindi man lang nagpapagod. Yunning, Ginoong ikapito. Mangyaring magpatuloy ayon sa plano. Tumingin si Shibuya sa nakabiti na Prinsesa Yunning. Ang mukha ni Yunning ay kalmado, hindi siya nataranta, at mayroon pa siyang mainit na ngiti habang tinitingnan si Shibuya na nakatayo sa flying chariot. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ito ay sapat na. Bahagyang itinaas ni Yunning ang kanyang kanang kamay, at isang espada ng forceful energy ang lumitaw sa kanyang palad. Mangyaring magpatuloy sa iyong plano. Hinawakan ni Yunning ang espada ng forceful energy at sinaksak ito ng matindi patungo sa kanyang sariling dibdib. Yunning, si Shibuya ay biglang lumipad patungo kay Prinsesa Yunning. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng imahe ng tumataas na enerhiya ng espada, na parang mayroong tumama sa kanyang puso. Star-Crossed Lovers. Ang ginoong ikapito ng Evil Sky Pavilion, ay wala ng iba kundi ito. Sa loob ng mobile na porma sayo ng panggagaway, sa pilitang itinaas ni Halua ang kanyang Wolf King avatar sa 8-leaf. Ang 8-leaf Wolf King ay lumipad patungo kay Shibuya. Ginoong ikapito, nang makita ni Yunning na lumilipad patungo sa kanya si Shibuya, ang kanyang ekspresyon ay naging hindi makontrol, ngunit hindi pa rin siya nagpigil at sinaksak ang enerhiya ng espada. Palaging inisip ni Shibuya ang kanyang sarili bilang isang malamig na dugo na hayop, hindi kailanman magpapadala sa anumang bagay, ngunit nang ang espada ay sumaksak, naramdaman niya na parang sinaksak ito sa kanyang sariling puso. Kumalat ang dugo, na nagkulay sa kanyang mga damit. Si Shibuya ay galit na nagpadala ng hindi mabilang na mga marka ng palad, na itinaboy ang karo ng digmaan ni Liu Bing, at nahuli si Yunning sa kanyang mga bisig. Sa kasamaang palad, isang kuko ng Wolf King avatar ang tumama sa kanya ng matindi sa likod. Ang mga damit sa itaas na katawan ni Shibuya ay napunit. Mahigpit niyang hinawakan si Prinsesa Yunning at bumagsak tulad ng isang sirang saranggola patungo sa malalayong gusali. Hahaha, ako ang pinakamalaking nanalo ngayon. Naglaho ang porma sayon, hindi kayang panatilihin ng mga tagapaglinang ng panggagaway ang 8-leaf avatar ng matagal. Ang labanan ay napagdesisyonan. Ang natitira na lamang ay dahan-daang linisin. Si Hua Chongyang ay sa huli ay hindi nakatiis at itinapon ng pinagsamang puwersa ng 6 na general. Tapos na ba ang lahat? Sa mga guho, sinuportahan ni Shibuya si Prinsesa Yunning ng isang braso, walang imik sa isang sandali. Ang kanyang mukha ay mapotla, na natili siya sa ganoong posisyon ng pagsuporta. Pagkaraan ng isang sandali, hindi na niya makontrol ang nagkakagulong dugo at chi sa kanyang katawan, yumuko, at dumuran ng dugo. Sa sandaling bumagsak si Yunning, nagpumilit si Shibuya na bumangon, sinuportahan siyang muli, at tumingin sa sitwasyon ng labanan. Nabigo ba ang lahat ng mga plano, sa huli dahil sa kanyang sariling pagiging mapag-isa? Ang higit sa 1,000 disipulo ng Underworld Sect ay agad na napaligiran ng mga puwersa ni Liu Bing at ng mga taong lulan at gentle edge. Bakit? Si Shibuya ay umiling, ang kanyang mukha ay nanlamig. Hindi niya alam, at ayaw niyang sumagot. Alam lamang niya na ngayon, ang kanyang puso ay naramdaman na parang naharangan ng isang higanteng bato, napaka hindi komportable. Sa kalangitan, ang higanteng karo ay nagkawatak-watak.
Mabilis na umatras, hindi tayo makakatakas. Nang walang flying chariot, paano sila makakatakas? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Shibuya na nabigo niya ang lahat. Ang apat na dakilang tagapagtanggol, ang mga kapatid ng Underworld Sect, at si Yuning, na handang mamatay para sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay tuliro. Ang dugo ni Yuning ay dumihan sa kanyang braso, na ginagawang imposible para sa kanya na ituon ang kanyang isip at mag-isip ng isang kontra-estratehiya. Hindi lamang siya nasasaktan kundi napakabalisa rin, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Ano ang gagawin? Talaga bang panunuunin niya ang lahat na mamatay? Mas master, mapagkanulo na disipulo. Ito ay isa sa mga pinakamaalamat na figure ng Evil Sky Pavilion. Ang makapagbigay-pugay sa kanya mula sa ganitong kalapit na distansya ay, sa tingin niya, isang kahanga-hanga at kapana-panabik na bagay. Ngunit ano ang ibig sabihin ng master na iyon mula kay Shibuya? Ito ba ang iyong pinili? Nagtulak si Shibuya ng isang palad na nagpadala kay Prinsesa Yuning patungo kay CIU Honor. Sinusuportahan ni CIU Honor si Yuning at maingat na lumipat sa gilid. Pinunasan ni Shibuya ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at yumukod ng may paggalang kay Lasho. Hinihiling ko sa iyo, Master, na tulungan ang disipulo na ito na makalabas sa sitwasyong ito. Naroon na, ang pamilyar na hangin na iyon, ang banal na ugali na iyon. Ang matandang lalaki na kanyang iginagalang at kinakatakutan ay nasa harapan mismo ng kanyang mga mata. Ito ang patriarka ng Evil Sky Pavilion, ang numero 1 sa blacklist, ang master ng siyam na dakilang disipulo. Ji Tiandao. Bumagsak si Shen Liangshuo. Bigla niyang naalala na sinabi ng maliit na batang babae na ito sa kanya na lumuhad sa harap ng kanyang master sa mansyon ng pamilya Shen. Hindi siya nagsisinungaling. Ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi ba't ang kasalukuyang sitwasyon ay lahat ng iyong sariling gawa? Sa pagdating sa ganitong dulo, sa anong batayan mo inaasahan na lilinisin ko ang iyong gulo? Ang higanting Karo ng Underworld Sect, sa ilalim ng atake ng Wolf King Avatar, ay bumagsak sa lupa, na nagpabagsak sa mga hilera ng mga gusali. Ang Wolf King Avatar ay nawala ng isang dahon ngunit nagtataglay pa rin ng lakas ng isang 7-leaf. Pagkatapos masugitan, ang apat na dakilang tagapagtanggol ay patuloy na umatras, at ang Underworld Sect ay nagdusa ng mga casualty. Hindi gumalaw si Liu Bing. Ang anim na general ay lumutang sa himpapawid, hindi nagpapatuloy sa kanilang atake. Ang takbo ng labanan ay maaaring magbago ng ganoon lang, hindi kailanman maaaring magpababa ng bantay laban sa kaaway. Lalo na ang mga dayuhan. Paano palalampasan ni Halua ang ganoong gintong pagkakataon? Ikaapat na kamahalan, ano ang ginagawa mo dyan? Hanggat ang apat na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect ay hindi napapawi, maaari ka bang maging kampante? Ang masayang si Halua ay halos mahulaan na tatalikuran siya pagkatapos makitungo sa Underworld Sect. Gayunpaman, walang pagpipilian si Liu Bing kundi ipagpatuloy ang pagkubkob sa apat na dakilang tagapagtanggol. Li Jinye, ikaw ay isang nasasakupan ni Wei Zuoyan. Si General Xiang ay inambos. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Harangan sila. Si Li Jinye ay natigilan. Mula simula hanggang wakas, hindi siya gumalaw. Nagtatago siya sa isang lugar na walang nakapansin, ngunit sa huli, nakita pa rin siya ng ikaapat na kamahalan. Tatlong avatar ang lumipad patungo kay Shibuya, at kasabay nito, ilang mga marka ng palad ang bumaba mula sa itaas na may malawak na saklaw ng pag-atake. Mabilis na bumangon si Shibuya at nagpadala ng malakas na forceful energy gamit ang parehong mga palad. Ilang mga marka ng palad ang yumanig ng paalang, at ang mga nakapaligid na gusali ay gumuho ng may ugong. Ang mga mata ng lahat ay bumaling sa kanila. Ang matandang iyon, bakit siya tila pamilyar? Ang apat na dakilang tagapagtanggol ay medyo nalito rin. Sino iyon? Huminga ng malalim si Liu Bing. Ang buong puso niya ay naramdaman na parang tinamaan ng isang mabigat na martilyo. Bakit siya nandito? Si Xiang Lai ay nanirahan ng malalim sa Divine Capital sa mahabang panahon. Paano niya nakita si Ji Tiandao? Nagtataka lang siyang tumingin sa matandang lalaki sa harap ni Shibuya. Sino ang makakapagpaluhod sa kanya? Kahit sino pa siya, patayin silang lahat.
Ang malalayong tao ng Lulan at Gentle Edge ay sumugod patungo kay Shibuya tulad ng isang kawan ng mga ligaw na lobo. Sa sitwasyong ito, hindi malamang na makakapalayo siya dito. Hanggat handang kumilos si Master, ang disipulo na ito ay handang bumalik sa Evil Sky Pavilion at sumailalim sa anumang parusa. Huwag mo akong bigon. Binaligtad niya ang kanyang palad, at ang peacock feather ay lumitaw dito, na may mahinang sinag ng bituin na kumikinang dito. Ang peacock feather ay lumutang patungo kay Shibuya. Tumingin si Shibuya sa peacock feather, labis na natuwa, isang ngiti ang walang malay na nabuo sa sulok ng kanyang bibig. Tinapik niya ang kanyang mga daliri sa paa, kinuha ang peacock feather, at lumipad sa himpapawid. Ano iyan sa kamay niya? Pagkatapos, itinapon ni Shibuya ang peacock feather sa kanyang kamay sa himpapawid. Mabilis na umikot ang peacock feather, na umuugong. Pagkatapos ay nahati ito sa dalawa, na bumubuo ng isang malaking hugis pamaypay. Gintong forceful energy ang bumalot sa peacock feather, at ang peacock feather, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay lumapag sa likod ni Shibuya. Bahagyang tumungala si Lasho, isang pabo reel na nagkakalat ng kanyang buntot. Naramdaman nila ang nakapaligid na primal energy na agad na naubos ng peacock feather. Ang katangian ng peacock feather ay sumipsip ng primal energy at bumuo ng mga pakpak ng isang pabo reel. Ito ay kasing ganda at kahanga-hanga tulad ng isang pabo reel na nagkakalat ng kanyang buntot. Sa sandaling ikaw ay nabighani ng nakamamanghang nilalang na ito, kinuha na nito ang iyong buhay. Si Shibuya ay lumipad pasulong ng paalang, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang malalaking pakpak ay nagsimulang magwala, at sa bawat paggalaw, hindi mabilang na mga karayom ng forceful energy ang lumabas. Bang bang bang! Ang mga taong Gentle Edge at Lulan ay nabigla sa bigla ang galaw ni Shibuya. Sa oras na gusto nilang lumingon at tumakas, huli na ang lahat. Ang kalangitan na puno ng mga karayom ng forceful energy ay dumating sa kanila tulad ng isang malakas na bagyo, na tumusok sa kanilang mga dibdib. Isa-isa, ang mga taong Gentle Edge ay bumagsak sa lupa. Ginoong ikapito, isang pabo reel na nagkakalat ng kanyang buntot, matagal ko nang hindi nakita. Ang huling beses na ginamit ito, naaalala ko, ay sa labanan sa Mount Tranquility. Nagtulungan si Ginoong Ikapito at ang Sect Master upang itatag ang pundasyon ng Underworld Sect. Hindi ko naisip na pagkatapos ng maraming taon, makikita ko ito muli. Ang iba pang tatlong tagapagtanggol ay lahat ay tumungala sa kalangitan. Ang malalaking pakpak ni Shibuya, kahanga-hanga at nakakasilaw, ay walang awa na nagwala sa karamihan ng mga dayuhan at mga puwersa ni Liu Bing. Umatras ng mabilis. Galit na utos ni Liu Bing. Wala siyang oras upang ipaliwanag sa kanyang mga nasasakupan. Kahit ang anim na general ay nahulog sa gulat sa eksenang ito at umatras isa-isa. Hindi makapaniwala si Halua, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang galit at pagkamuhi ay ganap na nag-apoy, ang kanyang mga mata ay naging duguan, mamatay ka. Sumigaw si Halua sa kalangitan, at ang Wolf King Avatar, na tumatapak sa Seven-Leaf Golden Lotus, ay sumugod mula sa mataas na itaas, nagmamadali patungo kay Shibuya tulad ng isang bituin na bumabagsak. Ang mga pakpak sa likod ni Shibuya ay sumarapasulong, at ang siksik na mga karayom ng forceful energy ay bumaril patungo sa Wolf King Avatar. Ang isang six-leaf ay six-leaf pa rin. Si Halua ay lumipad patungo sa gitna ng Wolf King Avatar, ang tao at Avatar ay naging isa. Ang Avatar ay tila nagkakaroon ng transparent, kumikinang na gintong mga meridian. Lahat ng mga karayom ng forceful energy ay hinaranggan at ibinalik. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ibagsak ang Underworld Sect at ang mga dayuhan sa isang iglap. Sinampal ni Liu Bing ang dakilang general sa mukha, na iniwan siyang natigilan at tuliro. Humanap ng pagkakataon, upang tumakas. Tumakas. Bakit naman tayo tatakas? Ang iba pang mga general ay nalilito rin, mula sa kanilang pananaw. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang anihin ang mga benepisyo. Sa sandaling iyon, si Halua, kasama ang kanyang Wolf King Avatar, ay muling sumugod kay Shibuya. Kumunot ang noo ni Shibuya, sumara ang kanyang mga pakpak, at mabilis siyang umatras. Ginoong Ikapito, ako ang pinakamalakas.
Sa mga guho na napante, isang mapusyaw na asul na pana ng forceful energy ang bumaril mula sa malayo, tulad ng isang bituin na tumatawid mula sa kanang bahagi ng kalangitan patungo sa kaliwa. Whoosh! Pagkatapos, ang pana ng forceful energy ay tumama sa noo ng lobo. Tumusok ito sa buong avatar. Ang Wolf King avatar ay agad na nagkawatak-watek. Tumingin si Halua sa lugar sa likod ni Shibuya na may mukha na puno ng hindi paniniwala. Ang lahat ay natigilan. Ang aking disipulo ay hindi isang taong tulad mo ang makakapagbuli. Siya nga, walang duda. Naramdaman ni Liu Bing na ang kanyang paghinga ay naging napakahirap at maaari lamang siyang patuloy na lumunok. Kung mayroon siyang bilis ng kidlat, pipiliin niyang umalis ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos makita ang pana na ito, ang pag-iisip na iyon ay nawala rin. Hawak ang kanyang dibdib, hindi na makontrol ni Halua ang kanyang katawan at bumagsak ng diretsyo. Ang matandang lalaki sa harap niya ay ang idolo ng kanyang puso. Ano ang tuktok ng Whitelist, ano si Xiang Lai, ano ang prinsipe, lahat ay nabawasan sa mga simpleng foil. Pagbati, matandang senior, ang lahat, na parang natagpuan nila ang kanilang guru god, ay mas nasasabik kaysa nang makita nila ang sect master. Itinago ni Li Jinyi ang kanyang payong papel at hinawakan ito sa kanyang mga bisig, pagbati, matandang senior. Si Gan Hong, ang pangalawang in-command ng Azure Dragon Hall, ay tumangala sa kalangitan ng hindi komportable. Wala kundi kahihiyan. Tulad ni Shen, Liang Shou, ang kanyang puso ay puno ng 100 iba't ibang lasa, komplikado at hindi mailarawan. Ang natitirang 7 hanggang 800 disipulo ng Underworld Sect, gayunpaman, ay puno ng umaagos na emosyon, at sabay-sabay na sinabi, pagbati, matandang senior. Ang tatlong salitang ito ay mas engranding, mas matalik, at mas malakas kaysa sa iba, puno ng kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ang matandang lalaki na ito ay master din ng sect master. Sa kanyang presensya, ang bawat disipulo ng Underworld Sect ay maaaring ituring na grand disipulo. Ikinakalat ni Shibuya ang kanyang mga pakpak at walang pakundangan na tumitig kay Halua sa lupa. Muli siyang naglunsad ng isang barrage ng mga karayom ng forceful energy, sinisigurado na siya ay lubusang patay. Hindi niya maiwasang magtaka sa kanyang puso, kailan pa natutunan ng kanyang master ang ganoong malalim na kasanayan sa archery. Sumulyap si Lasho sa paligid, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa nanginginig na mga dayuhan sa harap niya. Patayin sila. Ang natitirang daan-daang mga taong gentle edge at mga tagapaglinang ng panggagawa ay gustong lumipad palayo at tumakas, ngunit sa kasamaang palad, si Shibuya ay sumugod ng paalang, ang kanyang pares ng malalaking, kumikinang na gintong mga pakpak, isang paboril na nagkakalat ng kanyang buntot, ay humiwas sa mga katawan at dibdib ng mga taong gentle edge. Liu Bing, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan. Hindi ka ba natatakot na pupugutan ka ng ulo ni Emperor Yongqing? Ito, si Liu Bing ay hindi makapagsalita, sobrang balisa na malapit na siyang umiyak. Sa sandaling iyon, ang 4 na general na nakatayo sa harap ay sabay-sabay na humarap kay Lasho, matandang senior, handa kaming makiusap para sa krimen ng kanyang kamahalan. Ang 4 sa kanila ay sabay-sabay na lumapit ng may paggalang. Makiusap para sa isang krimen. Matandang senior, ang kanyang kamahalan ay nagbantay sa hangganan sa loob ng maraming taon. Kahit na wala siyang merito, nagtrabaho siya ng husto. Ang mga aksyon ng kanyang kamahalan ay lahat ay dahil sa pangangailangan. Sa mga karaniwang tao ng lupaing ito, sino ang hindi nagsasalita ng mabuti tungkol sa kanyang kamahalan? Ang kanyang kamahalan ay kumikilos sa mga utos ng imperial, sa maraming bagay, hindi siya kanyang sariling amo. Ang 4 ay lumapit, kumunot ang noo ni Liu Bing, ano ito? Mga general, mangyaring patawarin ang nasasakupan na ito dahil hindi makasunod, mayroon akong isang edict ng imperial. Ang 4 na avatar ay nag-condense ng magkasama, ang kanilang mga enerhiya ay nag-o-overlap, at ang tumutugong tunog ay nakakabingi. Matandang senior, ang lahat ay sumigaw. Ang kumikinang na gintong avatar, na orihinal na isang transparent na enerhiya lamang, sa sandaling ito, ay bumuo ng isang halos matibay na gintong liwanag na avatar. Ang 4 na avatar,
na nakikipaglaban ng may kanilang mga buhay sa linya, ay nagtipon. Sa kritikal na sandali, dinurog ni Lasho ang impenetrable. Sa Lasho bilang sentro, isang kumikinang na gintong katawan ng Buddha ang lumaki. Apat na magkakasunod na tunog ng epekto, ang apat na avatar ay bumagsak sa katawan ng Buddha. Ang apat na avatar ay nagkawatak-watek, at sabay-sabay silang itinapon paatras, na dumura ng dugo sa kalangitan. Nababaliw kayo, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Sila ay mga tauhan ng kanyang kamahalan sa buong panahon. Ang pangungusap na ito ay nagpagising sa kanya. Sila ay mga tauhan ng kanyang kamahalan sa buong panahon. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay ang dalawang ito lamang sa tabi niya, ang iba ay karamihan ay namatay sa labanan sa malalayong kanlurang hangganan. Ang mga taong ito ay sumusunod lamang sa kanyang pinakamataas na ama, ang emperador. Ngunit ang mas nagulat sa kanya ay ang apat na avatar sa ganoong kalapit. Na sorpresang atake, ay ganap na hindi masaktan si Lasho. Napakalakas. Ang apat na ito ay nakikipaglaban ng may kanilang mga buhay sa linya. Kahit na si Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, at Di Ching ay magtulungan, maaaring hindi sila makapaglansad ng ganoong nakamamanghang atake. Gayunpaman, hindi pa rin ito maalog ang 10 metro taas na gintong katawan ng Buddha. Napakatigas. Bahagyang kumunat ang noo ni Lasho, isang pahiwatig ng galit sa kanyang ekspresyon. Iniisip ba ng matandang senior kung paano ipagtanggol? Tunay na idolo ko, napakatigas kahit sa edad na ito. Ngayon, paano patayin ang apat na ito? Maliban kung gumamit siya ng isang peak experience card, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay magiging isang pag-aaksaya. Ang paggamit ng lethal strike ay magiging masyadong malaking pagkawala. Ang pagpapalam kina Hua Chongyang at sa iba pa ang humawak nito ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang merit points. Ito ay talagang isang suliranin. Paano makuha ang alon na ito ng merit points? Nakakainis. Magandang pagkakataon. Matinding tinapakan ni Xiang Lai ang kanyang mga paa sa lupa. Ang lugar sa loob ng 100 metro ay yumunig, at ang kanyang buong katawan ay bumaril paakyat tulad ng isang kanyan. Hawak niya ang kanyang mga palad at itinaas ang mga ito ng diretso pataas. Ang kanyang kaliwang hintuturo at kanang hintuturo ay nakahanay pasulong, na may isang string ng mga karakter na nakabitin sa pagitan nila, abandon Sigil-Ines and discard wisdom. Abandon lahat ng mga iniisip, lahat ng mga distractions, lahat ng mga magarbong bagay, at ibigay ang lahat. Tumingin si Lasho sa ibaba, inikot ang kanyang isang palad ng 180 degrees, at pinindot pababa. Isang asul na lotus ang tumubo sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang asul na liwanag ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagmula sa walang simula, sa loob ng lahat ng mga umiiral, naglilipat sa pamamagitan ng reinkarnasyon, tumatanggap ng buhay, lahat ay lubusang alam. Abandon Sigil-Ines and discard wisdom. Isang malaking marka ng palad ang bumaba. Imposible. Sa sandaling dumating si Xiang Lai, ang kanyang dalawang hintuturo ay pinindot pababa ng malaking, abandon Sigil-Ines and discard wisdom, na marka ng palad, na parang pinipindot ang tofu. Ang abandon Sigil-Ines and discard wisdom, na marka ng palad ng Celestial Master Sect ay bumagsak sa lupa, at ang malaking, 5 daliri na hugis kamay na malalim na hukay ay nagpatigilan sa lahat. Pagkatapos walisin ang lahat ng mga dayuhan, si Shibuya ay binaligtad sa himpapawid at nakita ang dalawang magkakasunod na galaw ng kanyang master. Isang gintong katawan ng Buddha, at isang galaw ng abandon Sigil-Ines and discard wisdom. Bigla niyang naalala nang nagtitipon siya ng impormasyon, isang kapatid mula sa Darknet ang nakakita ng 10 metro taas na gintong katawan ng Buddha sa banal na lupain ng Runan. Sa oras na iyon, hindi siya lubusang naniniwala, dahil tanging ang mga nangungunang monghe ng Buddhism lamang ang makakapaglinang ng gintong katawan ng Buddha sa taas na 10 metro. Ngayon, nakikita ito gamit ang kanyang sariling mga mata, lahat ay totoo. Hindi niya alam kung tama ang kanyang pinili, ngunit dahil dumating na sa ganito, maaari lamang siyang magpatuloy, kahit na nangangahulugan ito ng pag-uulit ng kanyang mga pagkakamali. Ang paligid ay labis na tahimik. Si Shen Liangshuo ay nakaupo ng paralisado sa lupa,
nakatingin ng matindi kay Lasho sa kalangitan, at hindi mapigil ang magsimulang pumalakpak. Ang mga disipulo ng Underworld Sect ay huminga ng malalim. Si Li Jinyi ay umatras ng ilang hakbang pa. Ang lahat ay tumingin sa malalim na hukay na tila 5 daliri, hindi makalma sa mahabang panahon. Si Xiang Lai ay isang tagapagmana ng Celestial Master Sect. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng paglilinang sa kanyang mga unang taon, na malalim na nauunawaan ang asensya ng mga banal na spells at sining ng talisman ng Celestial Master Sect. Siya ay isang bihirang talento sa paaralan ng Daoist at isang nangungunang eksperto sa mundo ng paglilinang. Ang galaw na ito, Abandon Sigil Ines and Discard Wisdom, ay ang kanyang signature killing move din. Malamang na hindi niya naisip, kahit sa kamatayan, na matatalo siya ng kanyang sariling signature move, ganap na madudurog.